Almighty Father, we thank you, God, for this day, for allowing us to gather in this place, to worship you and to honor you, God. May your presence be with us today, Lord, as we listen and put in our hearts for those word that comes from you alone. Para sa gayon, Panginoon Diyos, ay patuloy namin na makita ang kadakilang kabutihan sa buwan ng office. Bless your word, bless your people, Lord. Even as we listen to you, Holy Spirit, He is our teacher this morning, O God. Lord, have your way in our heart, even in our mind. Bless you, Lord, bless your people, in Jesus' name. Amen. Okay, let's go sit down in the presence of the Lord. Hallelujah. Truly, God is very, very good. Amen. Okay, so, mananagawin tayo dito, mga bata. Hallelujah. And we also stand in our faith para po hindi lang mga children, even for us as adults. Amen. And let's all be encouraged in prayer. Patuloy po tayo manalangin even in our family. Amen. Huwag po tayo wala ng pag-asa. Tayo po yung nag-iisa po tayo na nagsisilbi sa Panginoon. Be still pa rin sa Panginoon. Amen. Okay, so our topic this morning is about fixing our eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus. Makita po natin ito in the book of Hebrews chapter 12 verse 2 and 3. Okay, fixing our eyes on Jesus. Sa Panginoon Isus lang natin itingin ang ating mga mata or ikita ang Hebrews chapter 12 verse 2 and 3. Sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before Him, He endured. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Hallelujah. So, sabi niya na we need to fix our eyes on Jesus. Marami actually ang nakikita mga mata. Amen. Either positive or negative. But you know, the important, bakit po tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. So, one point, number one na puntos kung bakit kay Jesus lamang, kung basahin natin in Proverbs 4 verse 25 to 27. Proverbs 4 verse 25 to 27. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right from evil. Anong gusto kong sabihin itong verse na ito? Number one is look straight ahead. Dapat diretso po yung tingin natin. Parang ako yung testimony ko kanina, napapikit lang ng kunti, imbis na nakafocus ako, di ba? Even in our driving, pag nagdadrive po tayo, tumitingin man tayo sa mga mirror or side mirror, yun po yung isang way para makita natin kung may kasunod na sasakyan o may dumidikit na sasakyan sa atin. But it means, as we fix our eyes on Jesus, kailangan nakadiretso po yung tingin natin. Hindi po dapat na palihuli po, even in our faith. We are still doubting. Mayroon pa ba tayong pagdududa sa ating Panginoon Jesus until now? And para namatay siya, para sa gayon ay mawawalan ng worry ang bawat isa.
Diba? Some of people, they are asking, pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? That is always question. That is a very common na question ng tao. But, ang tinuturo ng Panginoon Diyos, according to His Word, if we fix our eyes on Jesus, doon mo makikita, doon mo matatagpuan, at doon mo mararanasan at magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Siya lang po ang mismo nagsabi that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Maaari din mga kapatid na kung walang si Jesus din sa akin, hindi ko ma-testify na hindi ko masasabing God is good in my life sa mga nangyari sa buhay ko. Sa disgrasya na nangyari sa buhay ko, hindi ko masabing God is very good. Wala mo sanang tumitingin sa kanan o sa kaliwa. Always on Jesus. Kasi kung hindi po tayo naka-focus kay Jesus, maraming distraction, maraming pwedeng umalis at maaring gamitin ang kaaway para ilihis mo ang sarili mo sa Panginoon. You know, church is a spiritual hospital. Ang church ko is marami tayong, even me, marami tayong may sakit spiritually. That's why we need Jesus in our life. Because He is our perfect. He is the perfect in everything. He is perfect in our life. Amen. Kaya, the more sana na lumapit tayo kay Panginoon Jesus, the more sana na siya ang tinitingnan natin. Either may nangyayaring negative in our surroundings. Not only in our surroundings, but even in our family or other places. Amen. Kaya sabi, parating tinuturo sa atin ng spiritual father natin, which is our bishop. Sabi niya, yung negative, yung mga negative thoughts or negative na iniisip natin, hindi po yan ang galing sa Panginoon. It is the devil himself. Yung mga negative na iniisip natin, hindi po galing sa Panginoon. It is only from the devil. Para siya, kung negative, makita naman natin kung ano yung outcome. Kung ang iniisip natin is puro negative, we cannot move forward. Hindi po tayo makaka-move on. Amen. Kaya always let your eyes look straight ahead, which is to our Lord Jesus Christ Himself. To gaze directly before you, give careful thoughts to the paths for your feet, and to be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Tignan po natin ang Isaiah 43 verse 18. So, anong connected ditong verse na to doon sa Isaiah 43 verse 18? Isaiah 43. Sabi niya, forget the former things, do not dwell in the past. Do not dwell in the past. Kung ano man po yung katataon natin noon na hindi, sa tingin natin ay hindi maganda, huwag na po natin balikan yung nakaraan natin. Dahil yung nakaraan, tinanggal na ng Panginoon Diyos para palitan niya ng magaganda. Amen. Kung ano man yung nangyari, kung may guilt pa ba kayo sa sarili nyo dahil may mga nangyaring hindi nyo pa natatanggap until now na nangyari mo, don't forget. Pabayaan mo na yun. Because nasa iyo na si Jesus. Siya na mismo ang Diyos ng buhay.
Diyos na nagbabago ng buhay natin. Day by day, from glory to glory, sabi nga ng Panginoon Diyos. Amen. Kung ano man po yung mga masasama o hindi pangit na nakaraan po natin, sabi niya dito, huwag na po natin balikan. Hello? Do not dwell on the past. And we look forward. Tingnan po natin. Hindi po yun ang rason para hindi ka makapagpatuloy. Kung may mga disappointment sa buhay natin o may mga na-disappoint na tao sa atin, that is part of our life para mas lalo natin hanapin ang Diyos mismo at ang Panginoong Isus sa buhay natin para sa kayo makapag-move on ka. If we fixing our eyes on Jesus, the more na magiging close ka sa Panginoon, the more na you after ka ng Panginoon Diyos. Gusto ba natin yun? Na parating mata ng Panginoon Diyos is tinitingnan ka, ano ang kalagayan, ano ang nangyayari sa buhay mo. You know, even for me, marami akong pangit na past. Sinasabi ko ito dahil lahat po tayo is nakaranas ng hindi maganda. Hindi po natin nailarawan, hindi po natin masabing maganda yung mga past natin. But I praise God. Kasi, the more na ini-entertain natin ang sinasabi ng kaaway, the more ka na lumalayo sa Panginoon. Kaya, ang encouragement mga kapatid is humingi tayo sa Panginoon Diyos para palitan niya yung mga negative thinking natin. Sabi niya, kung yun ang in-entertain ko, yung mga, minsan kasi may mga times na ang mga tao is lumalayo sa church dahil may mga negative na nakikita. But you know, wala pong perfect na church. Kahit saan po tayo pumunta. Mayroon pong kapintasan ng isang simbahan. Pero kung tayo mismo ay nakasentro ang pananampalataya natin sa Panginoon, ay kahit anong makikita mo yan, magpapatuloy ka pa rin. Because we are serving the living God. Amen. Nagsisilbi po tayo sa tunay, totoo at tapat na Diyos. Kaya patuloy po natin na tignan ang Panginoon Jesus sa buhay natin sa pananampalataya natin. Amen? So, number 3 is make life worthy of living. In Galatians 2 verse 26. Galatians 2 verse 26. 26 is correct. Sorry. Galatians 2 verse 26. How about the 26? Okay. Okay, baka mali. Sige, mas natin 21. And do not set aside the grace of God, for it is righteousness could be gained through the law. Christ died for nothing. So by the grace of God, mga kapatid, dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, kasi kung hindi po namatay ang Panginoong Diyos, ano pong ginagawa pa natin ngayon? Amen. Bakit pa rin tayo nandito kung walang saysay ang kamatayan ng Panginoong Jesus? It is meaningless na pupunta tayo sa church na wala naman tayong tunay na rason. But the main reason why we are here, not only to study,
studying the Word of God, but to know who is the truth, kung sino pa ang totoo, kung sino itong Diyos na pinapakinggan natin, kung sino itong Diyos na ini-introduce ng karamihan ng mga believers o mananampalataya. But by the grace of God, we are here to listen and to know who is Jesus in our life personally. So it means it is personal for us. Personal mo, kinikilala ang Panginoon Hesus sa buhay mo. Paano natin kikilala? Through His Word. Sa Kanyang salita. Sa mga miracles, after miracles na ginawa ng Panginoon Diyos. Ang milagro ng isang Panginoon Diyos, ang isang tao na babago ang buhay. That is the one miracle. But even for us as your pastors, hindi po namin kayang baguhin ang isa sa atin. It's only Jesus. It's only God. He can do miracles in every individual. Amen? And why we make life worthy of living? Kasi meron sabi na, ay, i-enjoy mo ang buhay mo kasi iisa lang yan. Of course, i-enjoy natin ang buhay natin. But do not set aside. Huwag po natin i-set aside kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Huwag po natin hayaan na nag-i-enjoy tayo from in every days of our life. Nag-i-enjoy tayo dahil mas malaki yung sakop ko siguro compare sa Pilipinas. But you know, the more thing na ini-enjoy sana natin ang itong mga blessing or secondary blessing ng Panginoon Diyos, the more sana na pinapasalamatan natin ang Panginoon because He is the source of everything, including our life. Kaya, mag-enjoy po sana tayo na hindi po tayo umaayon sa mga hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Makikita niyo, tignan po natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Basahin po natin ito. Why? Bakit po natin dapat iwasan? Hindi naman totally na iwasan, but as long as bilang isang mananampalataya kay Kristo, ipanalangin natin, yun po yung isang reason kung bakit po natin nakilala ang Panginoon Diyos. Because ang isang nature or ang isang character ng Panginoon Diyos is siya ay parating na nanalangin. Amen? So dapat ito i-adapt po natin. Although may mga nakikita tayo na hindi maganda, kaya sabi niya sa Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, kasi doon sa end is iwasan mo. It doesn't mean na iwasan mo na as in papabayaan mo na. Iwasan mo dahil yung mga hindi magandang ginagawa na is baka ma-adapt mo. But sabi niya, basahin natin, but mark this, markahan niyo ito, tandaan niyo ito. There will be terrible times in the last days. Marami pong terrible, nakakikilabot na mangyayari in the last days. We are in the last days, mga kapatid. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Okay, disobedient to your parents. You know, kahit, alam nyo, mga kapatid, ito po yung pakatatandaan po natin. And we base it in the Word of God. Sabi niya, kahit po tayo umangat sa buhay,
kahit po tayo breadwinner sa family natin, kahit tayo po yung nagpapadala ng allowance ng mga parents po natin, kung ano man po yung ginagawa natin, nagsisend man tayo ng money to support our family in the Philippines, huwag po sana maging malaki yung ulong po natin. Sometimes, nagiging garapal yung minsan, di ba? Minsan dahil tayo yung nakakaangat, tayo yung nakakapagbigay, minsan hindi maiwasan, especially mga anak, na biglang tataas yung boses mo, tataasan mo yung boses mo sa parents mo. Huwag ko sana natin gawin yun. Nagiging disrespect ka na sa parents mo. Porque pinapadalan natin sila, porque nakaangat tayo sa buhay, porque tayo yung nagsusuporta. Wala ko sana tayong karapatan na sigawan or maliitin. Amen. Ang parents mo natin. We always respect our parents. Because the promise of God is we respect, we honor our parents, you have a long life. Ipoprolong ng Panginoon Diyos ang buhay mo. At the same time, may enjoy mo yung buhay mo with the blessing of God. Amen. Paano man ang status natin sa buhay, huwag po natin sasagutin o babasusin ang mga parents mo natin kahit tayo po ay nagsusupport sa kanilang financial. You still, much better to humble ourselves. Much better na nagpapakababa tayo. The more na nagpapakababa ka, sabi ng Panginoon Diyos, the more na inaanak ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya tuloy natin ito, sabi niya sa verse, sabi niya sa verse 3, without love, so mawawalan daw na, maawalan tinigana ka, mahayat, tao, unforgiving, dapay ba, kada tayo, wala pong nagpapatawad sa atin. Kung i-imagine po natin yung mga words ng mga Pilipino, parang hindi mo malunod. Sabi nila, hindi kita patatawarin hanggang nabubuhay ako. Kahit magluha ka niya ng dugo, hindi kita patatawarin. Tignan niyo yung mga words ng mga taong punong-puno ng sama ng loob. Hallelujah. So, delikado po yun, mga kapatid. Slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Verse 4, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of ungodliness but denying its power, have nothing to do with such people. From other versions, sabi niya, in Tagalog is, iwasan mo itong mga taong ito na kung may ganito silang attitude. But kung may nakikita po tayong ganito, especially inside the church, kung ikaw ang pinapakita ng Panginoon Diyos, nakikita mo itong brothers or sister na may ganitong attitude, much better to pray for him or her. Amen? Para tatlo palugmungan niya ang Diyos, ipuso na. Hello? In Galatians chapter 5, verse 19 to 21, Galatians 5, verse 19 to 21, the acts of the flesh are obvious sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and in vain, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, napakadelikado mga kapatid na
makita itong mga ganitong attitude. Kaya, tingnan po natin kung ano po yung nagmamanifest sa atin. Amen? Kailangan maging aware po tayo ano po yung nagmamanifest sa atin. Kahit po, ito, it is a warning for us. Kahit po complete attendance ka in 1 year sa Lutheran Church, kung ito ang nagre-reflect, ito po yung nagmamanifest sa atin, hindi po tayo makakaakay kahit na isang kaluluwa. But much better na mag-reflect yung fruit of the Holy Spirit. Ano po yung fruit of the Holy Spirit? Love, patience, kindness, gentleness, self-control, ano pa? So yun yung mga fruit of the Holy Spirit. Ito kabaliktaran ng fruit of the Holy Spirit. Kaya bantayan din po natin. Bantayan natin yung puso natin. Ano ba yung mga laman ng puso natin? Punong-puno pa rin ba ng galit, uot, sama ng loob? But in number 4 points po natin, sabi niya, forgive. Everybody say forgive. Paano, Pastor, kung yung tao is talagang naabuso? Paano kung yung tao is bakit nagkaroon ng sama ng loob? Kaya may isang mother na tumatak sa kanyang anak, sabi ng nanay niya, di ba halaman lang ang itinatanim? Hindi sama ng loob. Amen? Makaw po natin yung point. Totoo naman, in a sense na puno naman talaga ang itinatanim para maturo. Hindi po dapat tayo magtanim ng sama ng loob o sakit ng loob. Kaya kung gusto po natin magpatawad o i-release ang mga sama ng loob, kaya sabi ko kanina, pumunta kayo kay Dr. Jesus para mapagaling tayo sa mga sakit na yan. Amen? In Colossians 3, verse 13 to 15. Colossians 3, verse 13 to 15. Sabi niya, bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, ano yung grievance or grievances? Ito yung mga you were called to peace and be thankful. Hallelujah. Dapat mabalot yung puso natin ng pagmamahal. Amen? Mayroon akong adat ikasinsin ko na baro isuna. Kagurumura na yung family, especially my father. So dumating sa point na nagkagasgasan sa family. Alam niyo yung nangyari doon sa tatay ko? Sinuntok hanggang may sugsug doon sa lupa mismo. Talagang bad ko na itatang ko i-jail mismo nga ba. So nga, nagkapasa-pasa ang tatay ko sa pinakita sa akin. Siyempre, bilang anak, masakit sa loob. Gusto ko rin mag-retaliate ng time na yun doon sa narinig ko na testimony. Mag-retaliate. Parang gusto kong versa umuwi sa Pilipinas para ako makaharap sa pinsan ko na yun. Parang gusto, yung time na yun, alam niyo ba, hindi mo mapigilan ng sarili mo. Gusto mo malagpot. Paano yung sabi ko nung nananampalatay na ako doon pero sabi ko, Lord, kung ano man yung naisip ko, kung ano man yung nasabi ko, patawarin mo ako dahil
bigla-bigla na lang ang ganun ang iniisip ko. Based on my emotion, kung hindi mo makontrol ang emotion mo, talagang yun at yun ang iisipin mo at gagawin mo. Kaya, nung nakita ko yung pinsan ko personal, hindi po galit o puot ang nanaig sa akin. Awa, dahil ako man mismo is minahal ng Panginoon Diyos, tinatawag ng Panginoon Diyos sa kasalanan ko. At isa pa doon, naaawa ako dahil hindi niya nakilala si Jesus gaya ng pagkakilala ko sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako kasi kung hindi kita nakilala, baka susugurin ko talaga yung pinsan ko. At kung ano yung ginawa niya sa tatay ko, ganun ang gagawin mo sa kanya. But I praise the Lord na kahit ganun ang nangyari, still na naig pa rin yung pagmamahal na itinanim ng Panginoon Diyos sa buhay ko para kahit ang mga tao ganun is kaya mo pa rin mahalin at patawarin. Amen? Hindi ganun kadali, tama? Hindi po ganun kadali magpatawad. Ganun pa man, there is a process. But yung process na yun is nasa Panginoon yung process. Okay, in number 5. Tulos natin. Hallelujah. Number 5 is be faithful. Be faithful kahit na sa anong pangyayari o mangyayari sa ating mga buhay. In Revelation 2 verse 10, Revelation chapter 2 verse 10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. Maaaring test yung faith natin. And you will suffer persecutions for 10 days. Be faithful, even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, be faithful, even to the point of death. Kaya yung time na na-accident ako, sabi ko, talagang sumunod talaga ako kung na-accident ako doon. Sabi ko, Lord, kung this is my time, ko na, during the time na yun, yung time na ito, wala akong magagawa. Wala na akong rason na mabuhay at wala na akong silbi o hindi sabihin na walang silbi. Yung wala na akong paggagamitan dito sa mundo. It's up to you. Naka-prepare na ako kung yun ang plano mo sa akin. But God is still faithful. Kaya pahalagaan po natin na maging faithful tayo sa Panginoon. Even to the point na may mga daraan sa pagsubok sa buhay natin, be faithful. Be faithful. And always trust in God. Kaya tingnan po natin itong buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego o Daniel. Basahin po natin ito the book of Daniel chapter 3 verse 15 to 18. Sige, tingnan po natin. Ito po yung time na gumawa si King Nebuchadnezzar ng malaking estatwa. And he declared, sabi niya, now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, viol, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good, sabi niya. Kung gagawin mo yun, at magbabow down ka doon sa image na ginawa ko, very good, sabi ni King Nebuchadnezzar. But, if you do not worship it,
you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue from my hand? Sino? No awan, worship, inaramid ko, kat sino nga iti Diyos nga mang-rescue ka. Iti punishment niya. Aramidan ni King Nebuchadnezzar. But sabi niya doon sa verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego, they are the servants of God, the living God. Replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we will serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Verse 18, but even if He does not, we want you to know, your majesty, that you will not serve your gods or worship the image of gold you have set. You see, that is faith. That is what kind of faith is that? That is a great faith. Kaya sabi nga ng Panginoon Diyos doon sa binasa natin kanina, be faithful even to the point of death. Because this physical body is temporary. Amen. But our God is a living God. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya, ipaglaban natin ang Panginoon Diyos, even to the point of death. Anong ibig sabihin ng to the point of death? Hindi hanggang kamatayan, hanggang sa huling hininga po natin. You know, napakaganda na kahit mawala man tayo dito sa mundo, we're still praising God. Kasi may na-witness kami na isang mother sa Pilipinas. Talagang as in, grabe yung sakit niya. Siyempre wala na, as in talagang nasa stage 5 na. But sabi niya, I'm ready. I'm ready to meet Jesus. Sino dito ang gusto mamit na si Jesus? Wala pa? Ibig sabihin, mga kapatid, patuloy pa natin na gawin ang nararapat sa Panginoon. Gusto ba natin na makapakita sa Jesus? We do our best. We try our best. Hindi man tayo perfecto, but gawin po natin ang nararapat para sa Panginoon. Hello? Iba-iba ang level ng pananampalataya po natin. But then, kung nai-experience mo ang miracles ng Panginoong Diyos, nai-experience mo ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay mo, dapat nagpapatuloy tayo. Sabi ko nga kanina, kahit sa blessing, kung na-experience mo ang maraming blessing na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa iyo, the more sana tayo closer sa Panginoon. The more ka na nililigtas ng Panginoong Diyos, the more sana na lumalapit ka sa Panginoon. The more na na-overcome mo ang mga problema sa buhay, the more na lumalapit tayo sa Panginoon. Amen? Kaya, maging faithful tayo mga kapatid. God is still faithful. Hindi po nababago ang pagiging yung buwan ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi po nababago. Simula noong 2,000 years ago, hindi nababago yung pangako ng Panginoon Diyos sa atin. But it's up to us. Depende po sa atin how to respond. O paano tayo mag-response doon sa mga sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. Amen. So,
I encourage everyone mga kapatid. Always fix our eyes on Jesus. He is the perfecter and author of our faith. He is the author of our life. He is the giver of our life. He is the giver of everything. Amen. Kaya, magpatuloy tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka hanggang dumating ang Panginoon. Magpatuloy tayo. Magpatuloy. Yan. So, may God bless you all. And yun po yung mensahe para sa atin. Let us pray. Father, we thank you and we praise you, God, for your word. Maraming salamat, Panginoon. Bagamat maraming mga Panginoon ang dapat namin pag-aralan para makita ka namin, maibigay namin ang best namin, Lord. Teach us, Panginoon. Turuan mo kami para maging karapat-dapat kami at hindi kami ma-disqualify sa mga bagay na gusto mong maabot namin, marating namin. Mas especially, O God, sa mga plano sa buhay namin, we commit everything into you, God. Turuan mo kami ang mga process, Panginoon, para hindi po, Panginoon Diyos, manaig ang kaaway na ma-disappoint kami dahil hindi namin nagawa o hindi namin na-achieve yung mga gusto namin. But Lord, dahil Ikaw ay nasa amin at kami ay nasa iyo, Panginoon Diyos, turuan mo kami para maging successful kami sa mga plano na gusto namin mangyari sa buhay namin. Thank you, God, for your word. Bless your word and bless your people, Lord, para kami ay makapagpatuloy hanggang sa iyong pagdating, Panginoon Diyos. Turuan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu mo, siyang manahan sa puso at isip ng bawat isa para makayanin namin naman ang mga bagay na nangyayari, especially dito sa mundo nito, Panginoon. We thank you and we praise you.